Palakpak po natin ng Panginoon, tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise God, malakas na palakpak sa Diyos. Pinakamalakas mo palakpak. Yung mas malakas pa yan. Baka may lalakas pa yan. Yung taon-taon. Yung mamumula yung kamay mo. Amen. Giving your best to God kahit kailan hindi yan sayang. Amen. Napakaganda ng testimony kanina. Simple lang, pero totoo. Amen. Nung ako'y nagtapat sa Panginoon, sabi ng kapatid natin kanina, Brother Jason, nung ako'y nagtapat sa Panginoon, nakakabili na ako. Imagine ilang years siyang nagtrabaho na wala siya sa church. Wala pala siyang nabibili. Pero nung bumalik siya, naging tapat siya sa Panginoon, may motor na siya. Amen? Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Amen? Si Brother Jason po ay single yan. At meron, pinagpipray rin niya na meron pa siyang isang pinagpipray. Amen. Meron pa siya isang partner sa buhay. Amen. Kaya pray harder kapatid, mas lalo ka maging tapat kay Lord. Pag nagtapat ka kay Lord, ibibigay yan sa iyo, Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ko wala kang ibang pinunta rito kundi si Jesus na. At ang kanyang mga salita. Amen. Amen. Binabati po tayo ng ating mami. Kinakamusta po tayo. Siya po ay nasa Bacolod. Gayon din po ang ating daddy. Amen. Nagpapahinga. Medyo masama ang pakiramdam. Tayo pong lahat ay naririto. Amen. Kaya i-enjoy natin ang Word of God. Salamat sa Panginoon sa privilege. Salamat sa buhay ng ating mami at daddy na talagang inaanoy tayo, pinagpipray tayo, at tayo tinatalaga upang magamit. Alam naman natin na wala namang karapat-dapat. Hello. Sabihin mo nga, hindi tayo karapat-dapat. Amen. Pero, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Bakit po? Bakit po ganon? That even though we are not worthy, we enjoy it. Amen? Bakit po kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil wala namang perfecto, walang malinis. Amen po ba? Yung iba sa atin, may initin ng ulo. Amen? Yung iba sa atin, medyo may sama ng ugali. Palapintas. Hindi po ba tayo? Yung iba sa atin, magagalitin. Yung iba sa atin, yung maalalahanin. Diba? Yung iba sa atin, marami tayong mga kainaan. Pero tayo ay tinawag at pinili ng Diyos maging tagasunod niya. Bakit po? Bakit tayo minarapat ng Diyos sa isang kadahilanan? Dahil po kay Jesus. Amen po ba? Sabihin mo nga dahil kay Jesus. Amen. Tinitignan tayong matuwid ng Diyos Ama dahil sa kanyang anak na si Jesus. At sa umaga pong ito, dahil malapit na ang Pasko, nararamdaman niyo na po ba ang Kapaskuhan? Kung hindi niyo pa nararamdaman, sisiguraduhin ko sa inyo, nakikita niyo ng Pasko na rito. Kasi may mga may mga design na. Amen mo ba? So, Pasko na. Amen? Kaya dahil Pasko na ang pag-uusapan natin po, ay kinuha na natin sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Papamagatan po natin, sabay-sabay po natin basahin in 1, 2, 3, go! Wise men in the Bible and in Jesus Christ. Pag-uusapan natin ay yung mga matatalinong tao sa Biblia at ang hari, si Jesus Christ. Amen. Hello? Nandiyan po ba tayo? Amen. Sabihin mo nga, gusto mo bang maging matalino? Kagaya ng mga nasa Biblia. Amen. Ngayong umaga pong ito, amen, pag-uusapan natin, bakit nga ba sila wise men? At obvious naman, dahil hinanap nila ang Diyos. Hello? Ang talagang hinahanap nila sa kanilang buhay ay si Kristo. Sasabihin ko na po yung pinaka-topic talaga natin. Amen po ba? If you want to be wise, ang taong matalino at nagiging matalino ang tao kapag wala siyang ibang hinahanap kundi si Kristo lamang. Sapagkat ang sabi nga ng Corinthians, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mundo lamang, ikaw na ang pinakakawawang tao. Amen? Nabasa na ba natin yon? Amen? If your hope in this life is, if your hope in Christ is in this life, kung ang pag-asa mo lang kay Kristo ay yung nasa mundo lang, o yung mga bagay sa mundo lang, ikaw na yung pinakakawawang tao. Pero alam natin ang istoryang ito, kung bakit sila naging matalino, because they know and they want eternal life. Ang kanilang ninanais ay hindi buhay dito sa mundo, hindi lamang buhay na maganda at maayos, kundi buhay na panghabang buhay sa langit.
Kaya alam nila, ang kanilang gagawin at ginagawa, walang iba, sila ay sasamba sa ating Panginoon. Hello? And of course, sa umaga pong ito, yun po yung ating unang pag-uusapan. Yung dalawang pag-uusapan natin, amen, gusto ko pa pong ipakilala. Amen? Hello? Gusto ko pa pong ipakilala ang isang bahagi ni Jesus Christ, isang characteristic, isang character attributes ng ating Jesus Christ. Walang iba, the word King. Sabihin mo nga, King. Hindi lamang natin siya Diyos, hindi lamang natin siya Savior, kundi siya rin ay ating Hari. Hello? Ano nga po bang ibig sabihin pag sinabi nating Hari? Yun po yung pag-uusapan natin. Hello? Diyan po ba tayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So this topic talks about building up our faith and connection to our Savior, Jesus Christ. Hello? Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay kailangan ma-build up pa yung pananampalataya natin kay Kristo at yung ating pagsamba, yung connection natin sa Diyos. Lalo na ngayon, mga kapatid, marami ng mga pagsubok. Hello? Talagang darating ang pagsubok sa ating buhay. Sabi nga ng isang verse sa Bible, rain came, wind came. Strong wind came. Diba? But the house built on the rock will still stand. Hello? Diba? Ang bahay na ang pundasyon ay tinayo sa batuhan, ito ay mananatiling nakatayo. Bagamat darating ang problema, darating ang pagsubok, lagi ko po itong sinasabi. Amen? Ang buhay natin ay hindi laging maayos. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging okay. Hello? Hello? Pero huwag tayong mag-alala. Kapag si Jesus Christ ang ating pundasyon, hindi kailanman matitibag. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, pag sinabi po natin wise men in the Bible, hindi naman sinabing three sila. Nabasa nyo naman. Ang pinagkakamalan kasi ng iba ay 3 lang daw yung matatalino. So, i-correct muna natin yon. Hindi sila 3, ang 3 po yung regalo. Amen? So, baka sabi ng iba, nagsisignify kasi tigil-tigil sila ng regalo, kaya sinasabing 3. But the Bible says that some wise men. Okay? So, ang 3 yata ay yung hari. Si Gaspar, sino ba yun? So, na kaiba sa wise men. Okay? Now, yun yung una nating kailangan linawin. At pangalawang bagay na dapat nating maintindihan is this topic, kailangan ma-recognize, matutunan nating hanapin at sambahin din si Jesus Christ. Kagaya ng 3 wise men. Hello? Andiyan po ba tayo? Wala na po akong kausap. Palakpakan natin si Lord. Mabilis po ba ako magsalita? Okay lang? Okay lang, tuloy natin. Number 1. As a question, may tanong po tayo, how did the wise men in the Bible demonstrate their understanding and reverence for King Jesus Christ? Paano nga ba itong mga wise men ay dinemonstrate nila ang kanilang pagkaunawa at paggalang? Kung tatanungin po tayo, kung may magtatanong sa atin, gaano mo ba kakilala si Jesus Christ? Hello? And naalam niyo po, natuwa ako sa aking napanood, minapanood po ako sa social media platform. Sabi niya, if I would introduce Jesus Christ, sabi niya, ito ang sasabihin ko, in-introduce niya si Jesus Christ. Kahit ako, na-amaze ako kung paano niya in-introduce si Jesus Christ. Kasi totoo. Hello? Sabi niya nga, I will introduce Jesus Christ as this. Everyone, ladies and gentlemen, sabi niya gano'n, no? I will introduce to you a man. Sabi niya, a man. Don't need an introduction. Hindi ako alam kung tama yung English ko, ha? Diba? Isang tao na hindi na kailangan ng introduction. Hello? Diyan po ba tayo? Isang tao na ano daw? Sabi niya, na nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng
ng 5 tinapay at 2 isda. Isang tao na nagpapagaling. Hello? Ayan po ba tayo? Hello? Isang tao na ginawang wine yung tubig. Hello? Naiintindihan po ba natin yon? Mga kapatid, in worshiping God, it is important to us to know kung sino yung sinasamba natin. Kung ano siya. Because without those encounter to God, without those knowledge, encounter, without those, yung kaalaman, kung hindi mo siya naranasan, hindi mo siya masasamba. Kaya ganun kahalaga yung paghanap. Sabihin mo nga, paghanap. So, ang pag-uusapan natin talaga rito is yung paghanap sa Diyos. Amen. Number 1, dire-diretso na po tayo, the magi. Ano po ang ginawa nitong mga magi, ano? Number 1, ang ginawa nila, they followed the star. Amen. Dahil nga matatalino sila, nagsalita ang angel sa kanila, hindi na sila nagduda eh. Magi, ibig sabihin, wise men po They followed the star, they travel. Hello? Alam niyo po ba na itong mga to ay galing sa iba't ibang lugar? Hello? Pero sila ay bumiyahe pa. Sino dito minsan nai-struggle, hindi siya makapunta sa church dahil walang pamasahe? Sino dito may struggle, hindi siya makapunta sa mga gathering kasi nagtitipid? Hello? Sino dito may struggle, hindi siya makapunta sa church kung meron siyang pamasahe, sagad-sagad naman ang pagod niya? Sino dito nai-struggle? Hello? Pero sila po, mga kapatid, hindi nila alintana ang pagod, hindi nila alintana ang expenses, hindi nila alintana ang iba pang mga bagay. Kundi sila ay humanap kay Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoon upang siya ay sambahin. Hello? Kailangan magkaroon po tayo ng ganitong klaseng puso sa paghanap sa Diyos, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Dahil merong mga tao, mamaya po pag-uusapan natin yan, may mga taong humahanap din sa Diyos pero iba ang motibo. Hindi tama ang puso. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mong maging magi. Amen. Kailangan natin maging matalino. Na sa ating paglapit sa Diyos, hanapin natin siya ng merong totoong puso. Hello? At ano po yun? This signifies their heart. Ito po yung nagsisignify ng kanilang puso, yung kanilang mga dala-dala. Church, listen to this. Pag lumapit ka sa Diyos, anong dala mo? Ulitin ko po. Every time na lalapit ka sa Diyos, anong dala-dala mo? Napahandog sa Kanya. Hello? O, pag lumapit tayo sa Lord, ang lagi nating dala sa Diyos, problema. Lord, ang ibinibigay ko po sa iyo ngayong umagang ito ay problema. Sa iyo na po. O tama yun ha. Huwag niyo po akong i-misinterpret. Tama po yun. But when we talk about worship, iba ito. Hindi ito pinag-uusapan, sabihin natin ang problema mo. Ito yung pinag-uusapan. Worship means pagsamba, paghanga sa Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? So, it talks about how you encounter God. Because without encountering God, you cannot worship God. Hello? Amen? Papanggitin mo yun sa Diyos, Lord. May pinagdadaanan po ako ngayon. Ganun pa rin pala, no? Lord, may pinagdadaanan pa po ako ngayon. Pero Lord, napanood ko na to. Amen? Nangyari na to, Lord. Naging magulo ng ganito yung buhay ko eh. Nung nakaraan, iba lang. Pero inayos mo naman nung nakaraan eh. Kilala na kita, Lord. Ayusin mo ulit to. Hello! Ganyan po ba tayo? Bibigyan mo pa rin ako, Lord, ng peace.
Naalala ko nun, Lord, iniyak ko lang sa'yo to eh. Kaya ito na naman ako, Lord, iiyak ulit ako sa'yo. Hello? Hayaan natin, sambahin natin ng Panginoon sa mga bagay na ginawa niya sa atin. If you are drowned with your problems, if you are drowned with your worries, with your anxieties, kung tayo po nanghihina ng salita ng mga pagsubok o problema, i-remind mo yung sarili mo sa mga bagay na ginawa na ng Diyos sa'yo. At muli kang lalakas. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, dalhin natin. Huwag natin kakalimutan. Remember what the Lord has done. Look what the Lord has done. Amen? At yung mga bagay na gagawin pa niya sa iyo at sa akin. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Parang walang naniniwala. Walang mahirap sa Diyos. Amen po ba? Now, these three wise men, as the wise men did, amen, meron sila, we can give the gift of gold, the gift of frankincense, and the gift of myrrh. Amen? Ano po yung tatlo na yan? Ito po yung tatlong bagay na binigay ng wise men. Ano po yung tatlong bagay na yan? The gift of gold stands for what? The gift of, pakibasa, 1, 2, 3, go. Amen. The gold signifies our love to Jesus. Amen. Sabi nga ni Francisco, ano yan? Balagtas. O pag-ibig. Pag tumama kahit kanino man, hahamakin ka lang, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang. Nandiyan po ba tayo? Totoo. Imagine that. They came from a far away. Far land pala. Far away. Far land. Church, ang layo. Promise. Ang layo. Pero they traveled. Hello. Baka, ote pa nga yun eh. Baka galing pang ship yung mga yan. Kasi nag-aral pa ng star. Astronomer sila eh. So malamang, nag-overtime, galing pang shift, dumiretso ng church. Hello! Kahit galing kang school, pwede. Kahit galing kang work, pwede. Hello? Kahit galing kang gala, pwede. Lalo-lalo pag galing kang bahay, pwede. Palakpakan natin ng Diyos. Huwag kang mapapagod, mahihiyang mag-travel to worship God. Because it's worth it. Amen. Hindi sayang. Offer your love to God. Diba? Yun eh. Mahal talaga nila ang Diyos. Yun lang yun. Mahal talaga nila ang Diyos. Eh pag di mo mahal, kukumputin mo, pati pamasahe mo talaga. Sulit kaya yung pamasahe. Sakay ako, 20. Mag-aantay ako. Mga 15 minutes, sasakit tuhod ko. Siyempre, di mo pwedeng di ako magmimerienda. Hello! Di ba? Iisipin mo yan lahat. Di ba? Sino dito mga na-inlove na? Pero pag na-inlove na, wala ka, hindi mo na binibilang pera mo eh. Basta makapunta ka lang dun sa lugar eh. Makita mo lang yung crush mo. Maka-attend ka lang ng concert ng idol mo. Hello? Di ba? Yung iba, naalala ko, may napanood ako sa Jessica Soho, may nag-concert na sikat na girls group. Diba? Yung 21 yata yun, nagbenta ng laptop, nagbenta ng kung ano-ano, pambili ng ticket. Diba? Kasi idol nila eh. Nandiyan po ba tayo? Pero ito, si Lods, diba? Ito yung pinaka-lodi sa lahat. Nandiyan po ba tayo? Guys? Hello? Amen? Amen po ba? Ito yung pinaka-Lods sa lahat. Diba? The best. Walang iba si King Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. We offer our love to God. Number 2, ano pa po? Frankincense. Anong ibig sabihin ng frankincense? Makibasa, 1, 2, 3, go. As we live our life. Ibig sabihin that not only na nag-e-effort tayo, pero tayo po ay binibigay talaga natin ang ating isipan, ang ating buhay.
Hello? Andiyan po ba tayo? Sabi nga po, no, nung isang verse sa Bible, the reason is, yun yung reason kung bakit tayo dumadalo ng mga gawain ng Diyos. Kung bakit tayo may church service, kung bakit tayo nakikinig ng Word of God. Bakit? Para tayo tumatahag sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi anong sabi ng Bible? Mapalad ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita. Hello? Sapagkat para silang mga taong matatalino talaga na nagtayo ng bahay, ang pundasyon ay batuhan. The rain came, the wind came, the rain fall. But the house still stand. Hello? Amen? Sabihin nga natin, isa pamuhay natin. Mga kapatid, this offering, the gift of frankincense is the offering of the truth, offering the truth in our minds to Jesus. Sa ating paglapit sa Panginoon, maging totoo tayo, ang buhay natin ay maging totoo kay Kristo. Kung may mga dapat pa tayong ipabago sa Lord, ipabago natin. Mga kasalanan, huwag mong itatanggi. Hello? Huwag nating pagdadahilanin. Ang sabihin natin, Lord, baguhin mo ang aking buhay. Amen. Baguhin mo ako. Hello? Nandiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Nag-offer tayo ng frankincense. Diba? Sa ganung kapamaraanan, makikita natin ang Diyos. Paglapit natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng encounter. Church last, at gusto ko po itong number 3. Mirror. Pakibasa po, mirror. 1, 2, 3, go. You know, the mirror signifies death. Hello? Sa biblical manners, customs, and traditions po, sa theology, ang mirror po ay sumisimbolo sa death, sa kamatayan. Now, ibig sabihin po ng kanilang paghahandog ng mirror, ang kanilang mensahe po ay they are offering the service of their hands to Jesus until their time on earth is done death. Wow! Sino dito yung sinabi niya na yan kay Lord? Lord, maglilingkod ako sa iyo hanggang mamatay. Ulitin ko sinabi kay Lord, hindi sinabi kay Pastor. Pastor, maglilingkod ako kay Lord hanggang mamatay ako. Kadalasan yung mga nagsasabi nun, nawawala sa church. Amen. Hello? Yung sinabi niya kay Lord yan, directly. Pag nasabi mo na yan kay Lord directly, isa lang ibig sabihin niya. Na-encounter mo na ang pagmamahal ng Diyos. Naramdaman mo na yung pagmamahal ng Diyos. Para masabi mo na, Lord, tatawag ako, lalapit ako, maglilingkod ako sa iyo hanggang mamatay ako. Hello? And that is their offering to Jesus. Amen? Ano po ang ginawa nila? Last slide po sa number 1. They worship, meron ba? Wala pala. They worship Jesus. Maganda sana meron yan, naka-worship kay Jesus. Amen? Hello? Hello? Mga kapatid, isa pamuhay natin itong number 1 na ito. Sasabihin ko po sa iyo, kahit kailan yung pagsamba mo sa Diyos, hindi na magiging kagaya ng dati. Palampakan nga natin ng Panginoon. They worship Jesus! Amen? Number 2. Tuloy-tuloy na po tayo. How King David worship God? How do we recognize Jesus? Doon na po tayo. Tapos na tayo sa pagsamba ng mga wise men kay Jesus. Now, sino nga ba si Jesus sa buhay mo at sa buhay ko? How King David describe Jesus? Sige po, next slide. How King David describe Jesus Christ? Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ang paghahanap sa Diyos, dinescribe ni King David si Jesus Christ bilang ang paghahanap sa Diyos at sa kanyang salita ay nagbibigay
Joy. Sabihin mo nga, joy. Kagalakan. Ang sabi ng Psalms 19 verse 7 to 10, ano po ang sabi ng Bible? Amen. Sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go! Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Wow, palakpakan natin ng Diyos. It will give us joy. Hello? Reviving the soul. Amen? Andiyan po ba tayo? The instruction of God. Ano po kasunod? 1, 2, 3, go! Ang pangturo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Hello? Ano po sabi? Verse 8. 1, 2, 3, go. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso ay nagbibigay kagalakan. Grabe, palakpakan natin ang Panginoon. Reviving the soul brings joy to the heart. Pastor, can you a little bit check that verses, if that's right? Kasi I'm kinda confused lang eh. Diba? Bro. Diba? Ganun ba yun? Kasi wala man Gen Z dito. Diba? I'm kinda confused lang kasi eh. When I hear the instruction of God, parang I'm feeling struggle. Diba? Na-struggle kasi ako, Lord Pastor eh. Diyan po ba tayo? Hello? Diba? Parang hindi naman joy. Parang ang hirap naman sundin. You know, ganun yung mararamdaman natin if we are half-hearted pa rin sa Diyos. Amen? Pero kapag ikaw, naintindihan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, grabe, no? Walang mali. Grabe yung term kanina, no? Walang mali sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay perpekto. I-revive ka niyan. Amen? Hello? Magbibigay yan ng joy sa puso mo. Ang mga utos ng Diyos, 1, 2, 3, go. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay. Amen. You know, the Word of God is a test. Sabihin mo nga test. O kaya mirror. Yan eh. Pag sinabi natin test, ano po yan? It will reveal who you are. Pag humarap ka sa salita ng Diyos, para kang nangasasalamin. Nakikita mo kung sino ka talaga. Nasa sayo na lang kung babasagin mo yung salamin o hindi. Ang pangit mo, bahala na. Ganun pa rin ako. Or ano gagawin mo? Dahil nakita mo yung katotohanan na may dumi ka sa mukha, you will wipe. Amen? Ipapakita ng Diyos sa'yo kung sino ka. Ipapakita sa'yo ng Diyos kung ano ka. I-expose ng Diyos kung sino tayo. Hanggang sa maging maganda ka sa kanyang harapan. Palakpakan natin si Lord. Woo! It hits hard. Pero totoo po yan. Mga maraming bagay kasi ang katotohanan, maraming bagay pa dapat na ayusin ng Diyos. Alam niyo po kung bakit sinasabi yan? Para maging matamis yung panlasa mo. Para maging matamis yung buhay mo. Tingnan niyo po yung sabi ng kasunod. Anong sabi ng verse 9? 1, 2, 3, pakibasa po. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. You know, the purity of heart will remain forever. Kapag nasala ka na ng salita ng Diyos, magiging dalisay ka at mananatili yun magpakailanman. Ang mga utos niya, ilang beses inuulit, matuwid at makatarungan. Kahit feeling mo kawawa ka, makatarungan ng Diyos. Darating ang panahon, makikita mo, makatarungan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na, my favorite, number 10. Sabi dito, 1, 2, 3, go. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot o kyutan. Grabe, palakpakan natin ang Panginoon. You know how valuable gold is? Alam niyo ba kung gaano kahalaga yung gold sa panahon natin ngayon? 4,150 ang per gram ng 18K. Pag 24K pa yan, mga nasa 5,000? 6,000? Baka nga nasa 8,000 na, hindi ko alam eh.
Hello? Ang mahal na ng gold ngayon, per gram. Pero yung word of God, higit pa doon. Yung honey. Hello? Maging sa honey. Mga kapatid, King David teaches us, diba, to seek God and His Word brings joy. Sa ating paghahanap sa Panginoon at sa Kanyang mga salita, nagbibigay ito. Kaya pala gustong ma-encounter ng mga tatlong hari. Si Gisa, ay tatlong hari. Tuloy ako, nasanay na kasi. Ng some wise men, si Jesus. Kasi nandun pala yung joy. Diba? Sa Pasko, kakanta tayo. The joy of the Lord is my strength. It's more than enough. Diba? Alam pa nga natin si Lord. Grabe, no? Joy to the world, the Lord has. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Binago niya tayo, niligtas niya tayo. Amen? Ang lungkot ng buhay natin dito. Kung hindi tayo niligtas ng Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. O, kahit, ako payag na ako eh. Kahit mahati yung mundo sa gitna, magbagsakan yung mga building, payag ako! Langit ako eh. Hello? Langit ako eh. Nandiyan po ba tayo? Kahit bubuka yung lupa, payag ako. Langit ako eh. Darating at darating tayo dyan. Magugunaw ang mundo, mawawasak ang mundo. Pero kapag kasama mo ang Diyos, sabi nga, you'll be safe here. Ayan, natawa kayo ah. Hello? Trending, hashtag, trending. Andiyan ba kayo? Yung ating mga Gen Z, nakatingin lang sa ating gano'n, no? Yung yan, mga Gen Z, sila nanay ni, yan ang mga Gen Z. Yan? Gen Z. Gen Senior. Gen Senior pala, no? Na-joke lang na eh, ha? I love you na. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Andiyan po ba tayo? Pag nasa Diyos tayo, safe tayo. Oo. Ewan ko ba, yung iba ayaw pumunta sa church? Nagchichismisan na naman tayo rito. Sa kanila, nagchichismisan na din naman sila. Delikado pa nga dun sa bahay eh. Kasi minsan ang naiisip ko yung problema eh. Eh dito, pinag-usapan natin dito, encouragement, hope, joy, the love of God. Diba? Ang ganda pag-usapan yan. Kesa ang pag-usapan natin, ba't naghiwalay si Si Rico Blanco tsaka si Maurice. Balita ko may third party pa rin. Diba? Nagulat nga ako eh. Alam nyo ba? Pastor, ano ba yan? Ano ba talaga inaral mo, Pastor? Hello? Nandiyan ba tayo? Mga kapatid. Diba? Alam yon ng 3 kings. Ay, ng 3 kings. Ay, na naman ako eh. Alam yun ng mga matatalino na kapag nakita nila ang Diyos, amen, sabi ni King David, ando doon yung joy sa kanilang mga puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3 tayo. Ano ba yung, sino pa si Jesus? Kung bakit hinahanap sila ng wise men? Sino pa si Jesus? Ano naman ang sabi ni Prophet Isaiah? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Anong sabi ng Bible? Sabi ni Prophet Isaiah, kung sino si Jesus, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa atin. Sabi po, King. Tatawagin siyang kahangahangang tagapahayo. Hello? Sabi mo nga, he is a wonderful counselor. Sabi mo, wonderful counselor. Diba? Meron kang tagapahayo. Kapag naguguluhan ka sa buhay mo, hindi mo na alam. You have Jesus. Hello? Alam niyo po sa ibang translation, the word comforter. The great comforter. Hello? May magko-comfort sa'yo. Kung piling mo na pabayaan ka na ng magulang mo, ang Diyos hindi ka pababayaan. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kung tingin mo wala nang nagtitiwala sa'yo, ang Diyos, pinagkakatiwalaan ka. Sa panahon nang hihina ka, ang Diyos, palalakasin ka. Alam ng mga matatalino yun, ng wise men yun. Hello? That Jesus Christ is a wonderful counselor. Ano pa? He is the mighty God. Sabi mo nga, mighty God. Mighty God.
tandaan mo yung mighty kasi mighty talaga dapat. Mighty God! Mighty God! May authority. Mighty nga ay malakas eh. Ibig sabihin, walang mananalo sa Diyos. Walang problemang makakapagpabagsak sa Diyos. Walang pagsubok na hindi kaya ng Panginoon. Walang pangangailangan hindi niya kayang i-provide. Sapagkat siya ay mighty. Sabi mo nga, mighty. Kung binibili mo yan sa tindahan, hindi yan yun. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, wag yun. Iba yun. Dapat si Lord lang ang mighty natin. Sabihin mo nga, si Lord lang ang mighty mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? Everlasting Father. Hello? Pag sinabing ever, kung wala kang tatay, may tatay ka sa langit. Hello? Yan po ba tayo? Pag sinabing tatay, ano bang ibig sabihin ng tatay? Protector. Provider. Nagdidisiplina rin ang tatay. Hello? The Father's love. Diba? That He gave His only begotten Son. Hello? The Father's sacrifice. Ganun ang mga tatay. Nagsasakripisyo kahit pagod na. Hello? Hindi po ba tayo? Palapakan natin ang Panginoon. Diba? Ganun ang Diyos sa atin. He is our Father. Kung sa tingin mo pinabayaan ka na, ang Diyos hindi ka papabayaan kailanman. And number 3, pakibasa. 1, 2, 3, go. Ito po. 1, 2, 3, go. Sabi mo nga, ang Diyos ang kapayapaan mo. Kapag marami ka nang iniisip, marami ka nang pinoproblema, you are anxiously thinking about tomorrow, paano to, kesyo ganito, kesyo ganyan, kasi ganito, ang dami mo nang iniisip. Di ba? Anggo na, anggo. Ano yun? Anggulo na, anggulo. Hello? There's so many angles that happening into you. Ulitin ko, there's so many angles. With S. With the S, guys. There's so many angles that happening into your life. You know angles? Ang dami na, ang gulo-gulo na ng buhay mo. Simple lang. God is your peace. Ay, peace pala, peace. Hello, ang Diyos ang iyong kapayapaan. Sabi mo, ang Diyos ang kapayapaan mo. Amen. Umupo ka sa isang tabi, manahimik ka, tumingala ka sa langit, mag-inhale ka, mag-exhale ka, sabihin mo, Panginoon, you are my peace. Maybe I don't know what will happen tomorrow, but I know you hold my world in your hands. You hold me yesterday, you hold me today, and you will hold me tomorrow and forever. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hawak-hawak ka ng Diyos. Amen. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Palakpakan natin ng Diyos. Isaiah foretold Jesus' birth and kingdom and described Jesus' divine characteristic. Diba? Diniscuss yun ni Prophet Isaiah. Pang-apat po na maintindihan natin. Sa pang-apat, sa pang-lima, dito po natin makikita yung pinagkaiba ng talagang gustong kumilala sa Diyos at ayaw. Number 4, pakibasa po. Sino po yung gustong kumilala kay Lord? Pakibasa. Meron pong mga simpleng tao, hindi sikat, hindi masyadong sikat sa Bible, but they recognize Jesus Christ. Ang sabi po ng Luke chapter 2, verse 25 to 38, ano po ang sabi ng Bible? May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, matuwid siya. May takot sa Diyos at sumasa kanya ang banal na Espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Sabi po ng verse 26, ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Grabe, no? How close this guy to God and to the Spirit of God. Amen? Parang nangyari yun. Verse 27, ano pong sabi ng Bible? Sabi niya, ng araw na iyon, sa patnubay ng
banal na Espiritu ay pumunta siya sa templo. Ibig sabihin, led by the Spirit. Pumunta siya sa templo at nangdalhin doon ni na Maria at si Jesus upang ihandog sa Panginoon. Ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Verse 28, ano pong nangyari? Kinalban niya ito at pinuri ang Diyos. Grabe, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Wala pang nangyayari, baby pa lang si Jesus. Hello? Wala pang nangyayari, baby pa lang si Jesus. Alam niyo po kung bakit? Because alam niyo po, kapag kilala mo ang Diyos, kilala mo talaga siya. Pag kinikilala mo ang Diyos, kikilalanin mo talaga siya. Sa kahit anong sitwasyon. Kaya ano pong sabi niya? Alam niyo po mabigat dyan? Yung sinabi niya. Tingnan niyo po sinabi niya. Verse 29. Panginoon! Pakibasa, 1, 2, 3, go! Grabe. Grabe yung faith yun, no? Ano sabi niya? Mamamatay na akong mapayapa. Actually, yung unang Lord, pwede na! Nung nakita niya si Jesus, ano sabi niya? Yes! Pwede na akong mamatay. Sino kaya yun? Yung ganong puso. Yung hindi kahihinto hanggat hindi mo nakikita at nararanasan ng Diyos. Hello? Hindi tayo hito hanggat hindi natin na-encounter ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya nung na-encounter niya si Jesus, ano sabi niya? Lord, pwede na ako mamatay. Let your servant die in peace as you have promised. Mamamatay na ako mapayapa. Hello? Why? Because, listen to this, because encountering God give us the assurance of everlasting life. Hello? Kapag na-encounter mo na ang Diyos, hindi ka natakot mamatay. Amen po ba? Simeon and Anna recognized Jesus as the Messiah and testified to Jesus. Sige, kasurin natin verse 30. Ano pong sabi ng ano pong nangyari? Dahil nakita na ng sarili kong mamamata, ang tagapagligtas. Next verse. Sabi dito, na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Next verse. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi Hudyo. Listen to this, ha? Ito po yun, eh. Kapag malabo utak mo, malabo talaga utak mo. Sabi ng Bible, siya ang magbibigay liwanag sa mga isipan ng hindi Hudyo na hindi nakakakilala sa iyo at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel. Verse 33, namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Verse 34, binasbasan nila si Simeon at sinabi niya kay Maria, ang batang ito'y itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa kanya. Nirecognize talaga si Jesus Christ. Verse 35, kaya ikaw mismo ay masasaktan na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. Alam niyo po, nag-i-stand yan. Ang sinasabihan po yan si Mary at si Joseph. They signify Christians. Because of Jesus Christ, maraming umusig sa'yo. Maraming parang ang sasaksakin ng patalim sa puso dahil kay Jesus. Amen? Hello? Why? Kasi may kalaban si Jesus. Andiyan dyan si Satanas. Hello? Andiyan dyan yung nature natin na makasalanan. But when we encounter God, when we encounter Jesus Christ, babaguhin tayo ng Diyos. At yung mga kaaway mawawala. Palakpakan natin ang Panginoon. At dahil sa gagawin niya, mahayag ang kasamang nasa isip ng maraming tao. Verse 36, tingnan niyo po yun na, sige po, balik niyo doon, sa 35. Dahil sa gagawin niya, mahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao. Alam niyo po, yung mga taong ayaw manampalataya sa Diyos, hindi talaga yan mananampalataya. Sa kahit anong sitwasyon, alam ko po, nasabi ko na to eh. Diba? Pag may problema yan, yung taong ayaw mo nang palataya sa Lord, sasabihin niya, Diyos ka pa naman! Ba't mo ko pinaghihirap? Kasi ayaw niyang manampalataya. Ba't punong-puno ako ng problema? Kasi ayaw niyang manampalataya. Pag pinagpalayan, hindi yan, makakalimot na yan. Makikita mo na sa SM. Hello?
kung saan pumupunta, wala na. Hindi rin makapagpasalamat sa Diyos. Ungrateful. Kasi ayaw manampalataya sa Diyos. Pero ang isang taong mananampalataya sa Diyos, kahit anong kalalagayan, mananampalataya siya sa Diyos. Kapag siya'y nahihirapan, Lord, tulungan mo ko. I believe in you. Kapag siya'y pinagpapala, Lord, salamat sapagkat pinagpala mo ko. Kasi mananampalataya siya sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, verse 36. Naroon din sa templo isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana, anak siya ni Phanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang-matanda na siya. 7 taon na silang nagsama ng kanyang asawa. Verse 37, hindi ko lang magpinanggit pa yon. Bago siya nabiyuda, at ngayon, 84 taon na siya, palagi siyang nasa templo, araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Grabe, no? Verse 38, ano sabi ng Bible? Lumapit siya ng oras din yon, kina Jose at Maria. Nagpasalamat sa Diyos, pareha sila, at nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Palakpakan natin ang Panginoon. So this man Simon and prophet Anna recognized Jesus as the Messiah and testified to Jesus' significance. Hello? Paano mo ba nare-recognize ang Diyos at tinetestify ang Diyos sa buhay mo? Hello? Tinetestify mo ba si Lord sa ibang tao? Nire-recognize mo ba si Lord sa buhay mo sa ibang tao? Kapatid, kailangan natin gawin yan. We need to go ye and preach the gospel. Amen. I-share mo si Jesus. Recognize God in your life na hindi lang ikaw yung nakakaalam, kundi i-share mo rin sa iba. At panghuli, ito na po yung sinasabi ko kanina, Herod contrasting response. Matthew chapter 1, verse 2, chapter 2, verse 1 to 18. Doon na lang tayo sa verse 18. Ito po yung, asan na yung, ano na lang pala? Sige, verse 17. Yung inutos ng Panginoon papatay. Verse 1 ba yan? Verse 2. Verse 1 siguro yan, verse 1. Matthew chapter 2, verse 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea. Noong si Herodes isang araw dumating sa Jerusalem ang isang tao. Sige po, next verse. Iskan lang po natin ito ha. Sige po, next verse. Ayan, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Bakit po na deeply distort si King Herod next? Kasi ang feeling niya dyan, papalitan po siya. Ayan, pinatawag. Sige po, next verse. Anong verse yung sinabihan niya na papatayin? Doon na tayo mag-jump. Ayan. Dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin. Amen? Ito po yung true motive ni King Herod. Hindi niya talaga hinahanap si Jesus Christ para sambahin. Hinahanap niya talaga si Jesus Christ para patayin. Fear, amen, na mapalitan siya sa pesto as king because there is a prophecy talaga na nagsasabing si Jesus Christ ay magiging hari ng mga hari. So ayaw niya. And then rejection, fear and rejection, talagang nire-reject niya. Amen, versus worship and adoration. Instead of worshiping and adoring God, nireject ka talaga si Jesus Christ. Ano pong nangyari sa buhay po ni King Herod? Gusto ko pong basahin po ito. Si King Herod po ay nag-order po according to Matthew chapter 2, verse 16 to 18. Ito pala yung verse. Nag-order si King Herod to kill all male children in Bethlehem, 2 years old and under. Grabe, no? So talagang yung brutal act na yon ay nagpapakita na gusto niyang i-eliminate si Jesus.
na nakikita niya as threat sa kanyang kapangyarihan. Hello? At dahil sa ganung pangyayari, sabi mo nga, ang pangit ng resulta ng kasalanan. Diba? This event is known as the massacre of the innocent. Hello? At dahil sa nangyari yun, grabe po. Ano pong nangyari? Ano po ang nangyari sa buhay ni King Herod after nung Matthew chapter 2, verse 16 to 18? Ito po, according to research na lang po ito. The following this dark period, Herod's health began to decline due to arteriosclerosis and his mental state deteriorated. Sa layman's term po, depression to, anxiety. Okay po, he became increasingly paranoid. Sabi mo nga, nakakamatay yung pagiging paranoid. Amen? Ordering the execution of several family members, including his wife and their 2 sons, amid suspicion of adultery and treason. So Herod's final days were marked by immense pain and suffering. Alam niyo po, kapag tayo hindi talaga sumasamba sa Panginoon, pwede tayong masadlak sa ganitong kalalagayan. After an unsuccessful attempt at suicide, he died in Jericho around 4 BCE. His kingdom was divided among his son according to his last testament. So yun, namatay siya. Tamang hinala siya. Ayaw niya kasing mapalitan sa pwesto. Kaya ang nangyari, nag-suffer po si King Herod. Grabe no mga kapatid. You know, we don't need na maitaas yung ating sarili in this life. Kasi alam natin na tayo ay limited lamang. What we need is someone who can protect us, who can defend us. Amen? And no other than that is Jesus Christ. Palakpakan natin mga Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.